no, sa lumang Inglaterra, ang pangalan ay John Newton. Okay, so tayo po ngayon sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po yung huling installment natin sa ating pong series sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. As I mentioned before, this is the longest sentence. Hindi po letter, This is the longest sentence ever written by the Apostle Paul. At nung binilang ko po, ay nagkaroon po tayo ng 6 na sermon para talakayin yung isang sentence na sinulat ni Apostle Paul para sa iglesia sa Efeso na para din naman sa ating iglesia sa panahon na ito. At pinamagatan ko po yung ating sermon ngayong hapon, The Holy Spirit's Contribution, Sealing and Guaranteeing. The Holy Spirit's Contribution, Sealing and Guaranteeing. And our passage is the last 2 verses of our passage, the long sentence, Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. If you have your Bibles, please open to this passage. Babasahin ko po at sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga kopya ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari at ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ito po ang salita ng Diyos. Sino nga ba ang totoong Kristiyano? Who is the real Christian? About 100 years ago, ang kumatawag at gumagamit ng salitang Kristiyano ay mga Roman Catholics. Yung mga born-again Christians, noong mga panahon na yun, 700 years ago, ang tawag nila sa kanilang sarili, ang tawag sa kanila usually Baptists or Protestants. Yun ang kanilang identification as Christians. Pero yung salitang Christian, parang exclusively ginamit ng Roman Catholic Church to identify their faithful. Pero sa panahon na ito, nagbago na ang pangahulugan sa pangalan o sa tawag ng Kristiyano. Wala na pong limitasyon ngayon kung sino ang pwedeng tumawag sa sarili niya na Kristiyano. Ang basihan ng pagtawag ng isang tao, pagpapakilala ng kanyang sarili bilang Kristiyano ngayon ay ang kanyang sarili. Very subjective. Yung pong tao mismo ang siyang pumipili at nagpapasya kung tatawagin niya o ipakikilala niya ang kanyang sarili na Kristiyano o hindi. Subalit, pag pinag-aralan po natin ang Biblia, doon makikita natin ang malinaw, dito lang sa ating particular na passage kung saan tayo mayroong series na pinag-aaralan, ang tumatawag at nagpapakilala at kumikilala sa isang tao na ito'y totoong Kristiyano o hindi ay Diyos mismo. Hindi yung tao. Hindi yung iglesia. Hindi tao ang nagpapasya kung tatawagin niya at ipapakilala ang kanyang sarili na Kristiyano. Ang Diyos ang nagpapasya at ang Diyos ang nagpapakilala kung sino ang Kristiyano at sino ang hindi. Diyos ang pumipili kung sino ang maliligtas at Diyos din naman ang nagbibigay ng katiyakan sa lahat ng mga tao kung sino talaga yung makikita mong Kristiyanong totoo. Paano? Yan ang tanong. Paano ginagawa ng Diyos na ipakilala ang mga tao na totoong Kristiyano dito sa ibabaw ng mundo? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tinatakan ng Diyos ang bawat mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ng kanyang banal na Espiritu o ibinigay sa kanila ang banal na Espiritu. And this Holy Spirit, God the Holy Spirit, is the identifying mark of a true Christian. Gusto kong summarize yung ating pag-aaral ng ating passage na ito in this short sentence.
The presence and outworking of the Holy Spirit in the lives of those who belong to Christ separates them from the world. Yung presensya at paggawa ng banal na Espiritu sa buhay ng mga taong pagmamayari ni Jesucristo, o yung tinatawag ni Apostle Paul, those persons who are in Christ, o yung mga taong na kay Kristo, ang siyang bumubukod o nagbubukod sa kanila sa ibang mga tao sa ibabaw ng mundo. Hindi kayamanan, hindi antas sa lipunan, hindi ganda ng kotse o gara ng bahay ang nagse-separate sa mga tao sa ibang tao. Diba? Tawag ng iba doon ay mayaman, upper class, at yung iba naman ay poor. Hindi ganun ang categorization ng Diyos pagdating sa tao. Ano yun? It's either that person or that group of people are marked by the Holy Spirit and are His, o Kanya, or those people are not marked by the Holy Spirit and therefore hindi Kanya. So kung tanong kanino ka dun sa dalawang grupo na yun kabilang? Ikaw ba dun sa grupo na tinatakan ng Diyos ng Kanyang banal na Espiritu at sinasabi niya, eto ang akin? O doon ka sa mga walang tatak ng banal na Espiritu at ang tawag ng Diyos sa kanila, mga kaaway ko. Dalawang bagay lang po yung aking bibigyan ng diin, no? Number one, those who are in Christ are sealed by the Holy Spirit. And secondly, those who are in Christ are guaranteed by the Holy Spirit. So ito po yung dalawang malinaw na point, no, doon sa verse 13 and verse 14 na ating pong binasa kani-kanina lamang. So let's discuss the first one. Sila na mga na kay Kristo. Now, we define this. Nung sinabi natin ng sila na mga na kay Kristo, sila na mga born again. Sila na mga totoong Kristiyano. Sila na mga nanampalataya kay Jesucristo at nagbigay ng kanilang buhay sa Kanya at ngayon na nagpapasakop kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Yun ang mga na kay Kristo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Marami pong tao sa mundo, bantulot. Ano yung salitang bantulot? Hindi alam yung ibang salita yung reluctant, no? Na ipakilala ang kanilang sarili sa publiko na sila'y Christian. Bakit? Sapagkat sila mismo kasi nagdududa kung Kristiyano sila. Hindi nila sinasabi na Christian ako, born again ako, kasi sila mismo hindi sigurado kung Christian sila. Bakit hindi sila sigurado? Sapagkat meron silang hinahanap na maramdaman. Something lacking sa kanilang experience. Something missing. Something extraordinary na gusto muna nilang ma-experience, ma-feel, bago nila matiyak na sila'y born again. Pero kung papansinin niyo po dito sa ating series, sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 14, si Pablo, malinaw po niyang sinabi dito na pagdating sa kaloob at biyaya ng Diyos na kaligtasan na napakadakila, hindi mahalaga kung ano yung nararamdaman mo, ang mahalaga ay kung ano ang alam mo. Ulitin ko po yun, ha? Doon po sa Ephesians 1, 3 to 14, ang binigyan ni Pablo ng paulit-ulit na diin, hindi mahalaga kung ano yung nararamdaman mo. Ang mahalaga kung ano yung alam mo patungkol sa iyong kaligtasan. Kaya ating pong basihan ng ating paniniwala na tayo ligtas, hindi yung may nararamdaman kang espesyal. Hindi yung may nararamdaman kang hindi pangkaraniwan. Nakakatakot pag may nararamdaman ka na hindi pangkaraniwan. Hindi na normal yun. Ang pagiging Kristiyano ay hindi binabase sa nararamdaman. Ang pagiging Kristiyano ay binabase sa kung ano ang kanyang nalalaman. Ang kanyang buong treatment dito sa kadakilaan ng salvation na ito na binigay sa atin ng Diyos mula sa simula hanggang sa katapusan ay dun sa dapat nating alam na siya nating pinaniniwalaan. So ang ating pinaniniwalaan ay hindi yung nararamdaman, ang ating pinaniniwalaan ay yung nalalaman natin. Kaya isinulat ng Diyos ang kanyang salita para ating malaman ang totoo at para ito'y ating
panampalatayanan. Pansinin niyo po si Apostol Pablo, nung ipinangaral niya ang mga dakilang katotohanan na ito, bagamat hindi niya sinasabi ng tahasan, naniniwala ako, inaasahan niya na lahat ng mga taong totoong born again, tatanggapin ang lahat ng sinabi niya dito sa mahabang sentence na ito, patungkol sa ginawa ng Diyos para iligtas ang mga taong makasalanan at pasalamatan ng Diyos dahil dito. Tandaan niyo, sinimulan niya yung kanyang mahabang sentensya. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Kapagkat susunod na sasabihin niya dito, patungkol sa pagpili ng Diyos, pag-ampun ng Diyos, pagtubos ng Panginoong Jesucristo, pag-aalay niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa pinag-uusapan natin ang pagtatatak at pagbibigay ng katiyakan ng banal na Espiritu, tatanggapin niyang totoo at paniniwalaan niyang ito'y totoo. At dahil sa totoo, ang mga bagay na ito, wala siyang ibang response kundi praise to God. Praise to God. So hindi po ito pamimilit, sapagkat sa mga totoong mananampalataya, ang kanilang puso'y binago ng Diyos. Di ba yun ang difference ng isang born again sa hindi? Kaya siya ginamit yung salitang born again because a certain transformation happens doon sa tao na yon pagka siya iniligtas ng Diyos. May nagbabago. Ang unang nagbabago sa kanya yung puso niya. Dating pato, ginagawang laman. Dating unresponsive to the gospel, nagiging responsive. At dahil narinig niya yung gospel, dahil na born again siya, nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo at siya'y naligtas. At dahil nagbago ang kanyang puso, pinaniniwalaan niya ang lahat ng katotohanan na sinabi ni Apostol Pablo at siya'y naninindigan na ang lahat ng sinabi ni Apostol Pablo ay totoo. Hindi rin po ito subjective. Hindi ito sa pilitan, hindi ito subjective, sapagkat yung pong mga tao na totoong naligtas, hindi sila ang nagsasabing, ako'y ligtas. Ang nagsasabi na sila'y ligtas ay yung subjective, ay yung objective na katotohanan, hindi yung subjective feelings, kundi yung subjective na katotohanan na nakasulat sa Biblia. At ano yung subjective na ito, objective na ito? Ang ginawa ng Diyos para tayo ay maligtas. Yung ginawa ng Diyos, yung objective truth. Hindi mo mararamdaman yung pagtawag ng Diyos eh. Walang nakakaramdam nun. Pag nagsimula ka na makarinig ng tao nagsabi, naramdaman ko, napanaginipan ko, tinatawag ako ng Diyos, magduda ka na. Sapagkat ang totoong tinawag ng Diyos, ang unang manifestation, naniniwala siya sa sinasabi ng Biblia. At sumusunod siya sa utos ng Diyos. So that's the subjective manifestation of an objective truth. Pwede natin sabihin ganon. And because God has done all pertaining to our salvation, wala tayong ambag sa ating kaligtasan. All we have to do is what? Praise God for what He has done. Purihin ng Diyos sa Kanyang ginawa. One of the things that a genuine believer must know na totoo sa kanyang kaligtasan ay dun sa punto ng kanyang conversion, tinatakan siya ng banal na Espiritu. Again, hindi natin kailangan maramdaman na tinatakan tayo ng Diyos ng banal na Espiritu. May naramdaman akong mainit sa aking likod. Nung na-born again ako, pala tinatakan ako ng banal na Espiritu. Okay, sinasabi ng iba, talagang ako'y na-born again dahil nagsalita ako ng ibang wika na kahit ako hindi ko maintindihan. So, kaya ako na-born again kasi yung banal na Espiritu ay sinakop ang buhay ko. At ako ay nagpatira pa at gumulong-gulong sa semento. Hindi po ganun ang conversion. O hindi ganun ang naboborn again. Ang naboborn again, naniniwala ka na mayroon banal na Espiritu ka. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos. Hindi mo naramdaman. Dahil sinabi ng Diyos. At yun yung sinasabi sa atin dito. Ano ibig sabihin ni Pablo nung tayo tinatakan ng banal na Espiritu? Dalawang bagay. Una, ito ay marka ng Diyos ng pagmamay-ari sa mga Kristiyano. Marka ng Diyos. God's mark of ownership on Christians. So tingnan niyo po yung verse 13 ng ating passage. B, second part.
Sabi diyan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Bakit totoo na tinatakan ng Diyos ng banal na Espiritu ang mga totoong born again? Dahil sinabi ng Diyos. Alam niyo tayo bilang mga mananampalataya, kaya tayo naniniwala dahil nakasulat sa Biblia. Dahil tayo naniniwala, kaya tayo naniniwala dahil sinabi ng Diyos. Hindi ka naniniwala dahil naiintindihan ng utak mo. Kayo nang magiging batayan natin. Hindi tayo maniniwala na ang Diyos ay iisa pero may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Bakit? Hindi matatanggap ng logic ng tao yun. Paano ang tatlo naging isa? Kaya hindi po tayo naniniwala dahil naiintindihan natin. Hindi tayo naniniwala kasi nararamdaman natin. Naniniwala tayo bakit sinabi ng Diyos. At yun yung naging problema ni Adan at saka ni Eva dun sa Jardin ng Eden. Kaya sila nahulog sa kasalanan. Bakit? Dahil naniwala sila sa salita ni Satanas at hindi sa salita ng Diyos. Tayo, talagang totoong mananampalataya, naniniwala tayo na tayo tinatakan ng banal na Espiritu. Wala tayong dapat maramdaman. Wala tayong dapat marka sa katawan para masabing, ay, meron akong tato. Marka ng banal na Espiritu. Hindi ganun. Bakit naniniwala tayo tinatakan ng banal na Espiritu? Dahil sinabi ng Diyos. Yung pong sealing o yung pagtatatak, normal pong ginagawa yan ng mga nag-aalaga ng hayop noon at saka ngayon. Manood kayo sa YouTube na makikita nyo yung mga tupa. Meron silang mga tatak na nilalagay sa tenga. Iba-ibang kulay. Iba-ibang uri. Ano yun? Hindi po yung hikaw ng mga tupa. Yun po itatak ng palatandaan ng pagmamayari sa kanila. So since po yung tupa kasi, pag nakakita ka ng tupa sa totoo, hindi sa picture o sa video, kita mo pare-pareho itsura nila. Diba? Pag pinagtabi-tabi mo yung mga tupa, alam mo tupa sila pare-pareho. Bakit? Magkakamukha sila. Pare-pareho silang tupa. So dahil pare-pareho po silang mga tupa, paano po malalaman ng kanilang mga may-ari na kanila yung tupa na yun at yung tupa na yun hindi kanila? Nilalagyan nila ng tatak. Nilalagyan nila ng selyo. Ito pong selyo na ito o tatak na ito ay isang identifiable mark sa lahat ng mga nagmamay-ari ng mga hayop. Kaya po pagka aksidenteng naligaw ang isang tupa sa bahay o sa kulungan ng iba, yung pong may-ari ng mga tupa na yun, kung saan naligaw yung tupa niya, malalaman na yung tupa niya ninaligaw. Hindi dahil sa mas mahaba yung tenga ng tupa niya kaysa sa ibang tupa. Okay, mas mahaba ang buntot ng tupa niya kaysa sa tupa niya. Hindi. Pakikuha muna. Pakikuha. Kaya po nalalaman, nung may-ari na yon ng mga tupa na hindi kanya yon dahil iba ang tatak. Iba yung tatak, hindi katulad ng tatak niya, iba yung selyo. Alam niya ang Diyos, alam niya kung sino ang kanyang tupa. Bakit? Sapagkat meron tayong special na tatak. At yung tatak na yon, Diyos lang ang nakakakita. At ang tatak na yon, sabi ni Pablo, ang tatak ng banal na Espiritu. Anong sabi sa 2 Corinthians 1:22? Iniligay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu. So tatak ng Diyos sa mga mananampalataya, yung Espiritu Santo. Kaya hindi tayo naniniwala na dapat mayroong physical manifestation ng sealing of the Holy Spirit like speaking in tongues or miracles or whatever, levitation or whatever. Hindi tayo naniniwala sa ganun. Naniniwala tayo na tinatakan ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya niya at siya lang ang nakakaalam ng tatak na yon sapagkat siya ang may-ari sa kanila. Anong sabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians 6:19 and 20? Pakinggan nyo, sabi, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? As dinugtong niya po sa Pablo, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatian ninyo ang inyong katawan o ng inyong katawan
ang Diyos. Bakit daw pagmamay-ari tayo ng Diyos? Sapagkat binili tayo sa pamamagitan ng isang halaga. Hindi po pera yon. Ang pinambili ng Diyos sa ating kalayaan, dugo ng anak niya na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kanino binayad ng Panginoong Jesucristo ang dugo niya para tayo mapalaya sa kasalanan at maging pagmamay-ari ng Diyos? Kay Satanas ba? Hindi. Binayaran ng Diyos anak, ang Diyos Ama. Sapagkat sa Diyos Ama tayo may utang. Sapagkat sa Kanya tayo nagrebelde. Hindi mo tayo nagrebelde kay Satan. Nagrebelde tayo sa Diyos at sa Kanya tayo may utang. Kaya nga ang Diyos may karapatang parusahan ng mga tao na hindi nananampalataya kay Jesus. Bakit? Yung mga hindi nananampalataya kay Jesus, hindi sila binili sa halaga ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Yun ang kalagayan ng hindi Christian, nakakatakot. Kung hindi ka Christian, wala kang tatak ng Espiritu Santo, hindi ka pagmamay-ari ng Diyos, therefore, sa huling araw, itatapon ka niya sa impyerno. Pero sa mga totoong mananampalataya, ang linaw ng sinabi ng salita ng Diyos, tinatakan tayo ng Espiritu Santo sapagkat tayo pagmamay-ari ng Diyos. Therefore, hindi tayo katulad ng mga tao na naliligaw sa mundo. Dahil madilim ang mundong ito. Ang mga totoong pagmamay-ari ng Diyos, hindi maliligaw kailanman. Ang banal na Espiritu ang walang hanggang tatak ng Diyos sa atin at nakikita ito ng Diyos, alam ng Diyos kung sino siya sa Kanya. At hindi lang siya para makilala ng Diyos kung sino yung Kanya. Ang tatak ng banal na Espiritu, mayroong pangalawang mahalagang significance, and that is the mark of protection. The mark of protection. The Holy Spirit, the seal of the Christians, is God's mark of protection on the Christians. Ang Apostol Pedro, isang apostol din, mas nauna kay Apostol Pablo ito, at nakasama niya ang Panginoon, ang pisikal, habang siya nabubuhay sa mundo, nagsalita din ng patungkol sa banal na Espiritu, at ang kaugnayan ito sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya he presented the significance of the Holy Spirit's presence in our lives differently. 1 Peter chapter 1 verse 5, anong sabi dyan? Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan iyan na iahayag sa katapusan ng panahon. So yung pong mga nananampalataya sa Panginoon, anong sabi? Iingatan ng Diyos. In other words, yung mga tinatakan ng Holy Spirit na ang Diyos lamang ang nakaka-identify, poproteksyonan ng Diyos hanggang sa huling araw. Tindi, di ba? Kaya yung kaligtasan ng born again, safe tayo talaga, certain. Hindi tayo dapat nagdududa dahil ang Diyos ang nagbigay ng katiyakan sa atin. Yung sealing ng mga hayop noon at ngayon ay hindi lamang po pampublikong tanda ng pagmamay-ari, ito rin po ay pampublikong pagpapahayag na yung may-ari na naglagay ng tatak na yun sa kanya ay may responsibilidad na proteksyonan siya sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya kung may makikita po tayo yung tupa na namatay sa kalsada, hindi natin sisisihin yung tupa. Sabihin natin, naligaw ka. Kaya ka nasagasaan. Kasalanan po yun ang may-ari ng tupa. Bakit? Kapagkat nabigo siya, naingatan ng tupa mula sa kapahamakan ng pamatayan. Ang Diyos, hindi lang siya naglagay sa atin ng marka para sabihin, pagmamay-ari niya tayo, naglagay din ng Diyos sa atin ng marka ng banal na Espiritu para sabihin niya sa buong mundo, responsibilidad ko na itong tupa na ito, ingatan hanggang sa huling araw. Kaya po yung lahat ng mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo, poproteksyonan ng Diyos, hindi lang hanggang mamatay sila, kundi hanggang dumating yung dakilang pagtubos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga niligtas. Now, pag pinag-usapan natin salitang redemption o pagtubos, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Yung krus ng Kalbaryo.
Nung ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya tayo. Yan ang lagi natin sinasabi, di ba? Kaya di ko naman po sinasabing mali yan. In a sense, that is true. Pero lahat po ng mga totoong born again na niligtas ng Panginoon, hindi lang may katiyakan ng pagtubos, kundi may pangako na ang kanyang katubusan malulubos. Okay, pakinggan niyo po mabuti ito ha, kasi baka malito kayo. Yung pong mga nagtiwala kay Jesus sa kanilang buhay at nanampalataya sa Kanya, meron din silang katiyakan na yung kamatayan ni Jesus at yung pagbuhos ng kanyang dugo doon ay para sa katubusan niya, pinalaya siya. Ligtas na siya. Pero, meron pang panahon na darating na yung katubusan ng mga mananampalataya malulubos. Ang ibig ko sabihin. Kaya po sinabi na po sa Pablo dito na hanggang sa huling araw. Nga po, proteksyonan niya ang mga sumasampalataya hanggang sa huling araw. Ano ibig sabihin niya po sa Pablo nun? Hanggang sa huling araw. Meaning, ligtas na tayo, tiyak yan, dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang ginawa. Pero ang araw ay darating kung saan yung ating kaligtasan o katubusan ay magiging kumpleto. It is when Christ comes back for the last time, kung saan titipunin niya ang lahat ng minarkahan ng Diyos, ng banal na Espiritu, at dadalhin sila sa bagong langit at sa bagong lupa. Until that day comes, lahat ng mga mananampalataya mananatili sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Sapagkat habang tayo nananatili sa mundo na to, di ba inawit natin? Sabi niya, "O Panginoon, ako ba'y pupuksain mo?" Anong sagot ng Panginoon? Hindi. Ginagamit yung lahat ng pagdurusa mo para turuan ka. Para ingatan ka na ikaw'y mahulog sa mas matinding kasalanan. Mamaya itatalakayin ko kung anong ibig sabihin na yung katubusan na ito'y tiyak pero magaganap o makukumpleto pa pagdating ng huling araw. So no one, siguro implication natin dito, kung sinasabi ng Diyos na ang lahat ng mga mananampalataya na minarkahan niya po, proteksyonan niya, ibig sabihin wala pong totoong Kristiyanong magbabackslide. Wala pong totoong mananampalataya na tatalikod sa kanyang Panginoon. Wala pong totoong mananampalataya na lalayo sa iglesia. Wala pong totoong mananampalataya na sasabihin, ayaw ko na maging Christian. Sa totoo, sa umpisa pa lang hindi na siya Kristiyano talaga. Dahil sabi ng Diyos, ang kanyang tinatakan, pagmamayari niya. At ang kanyang tinatakan, poproteksyonan niya hanggang sa huling araw. Kung sinabi ng Diyos na poproteksyonan niya hanggang huling araw, ibig sabihin mananatili siyang Christian hanggang sa huling araw. Dalawang bagay lang yan No, totoong siya ay dating Christian, tapos ngayon ay hindi na, o sinungaling ng Diyos. Hindi pwede maging sinungaling ng Diyos. Ang pwede lang nasagot, akala niya lang Christian siya nung una. Kaya ingatan natin, baka tayo nagsasabing Kristiyano tayo, pero pag dumanas tayo ng matinding pagsubok, na ang kapalit ay buhay, sabihin natin, tinatalikuran ko na po yung aking pananampalataya. Ang totoong mananampalataya tinatakan ng Diyos, paproteksyonan at pananatiliin ng Diyos hanggang sa huling araw. Second major point natin, those who are in Christ are guaranteed by the Holy Spirit. Very connected kasi ito. Yung sealing and guaranteeing, connected kasi sa isa't isa. Kaya hindi natin pwedeng tapusin discussion natin doon sa sinabing tinatakan sila ng banal na Espiritu. Hindi lang sila tinatakan. Nagdagdag pa si Apostol Pablo ng another level of identification ng mga Christian. Sabi sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ng lubos na kaligtasan, purihin ng Kanyang kaluwalhatian. Kita niyo po, si Pablo mismo nakikipag-agree kay Pedro doon sa effectivity ng banal na Espiritu at ng Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Hindi po tatalikuran ng Diyos ang tinatakan niya ng banal na Espiritu.
Pananatilihin niya silang ligtas. At bibigyan sila ng kakayahang magpatuloy sa kanilang pananampalataya hanggang sa makumpleto ang kanilang kaligtasan. Ulitin ko, hindi po ibig sabihin ito ay kalahati lang yung kaligtasan tinanggap natin nung tayo nanampalataya sa Panginoon. Hindi. Yung ating kaligtasan tinanggap nung tayo nagsuko ng buhay natin sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kumpletong kaligtasan yon. Kaya lang, yung kabuuang experience ng ating kaligtasan ay hindi pa sapat. Kulang pa. Bakit? Sapagkat mayroon pang darating na kaganapan ng ating kaligtasan. Sa future pa yun. Natatandaan niyo yung isang sermon dito sa series na ito na sinabi ko na ang kaligtasan ay dinisenyo ng Diyos na hindi lang para sa kaluluwa, ang kaligtasan ay dinisenyo ng Diyos para din sa katawan. Hindi yung na-born again ako, okay na, kahit mamatay na ako, safe na ako sa heaven. Hindi eh. Ang mga mananampalataya ng Panginoon tao yan. Pag sinabi mong tao, hindi lang po kaluluwa yun. Pag sinabi mong tao, kaluluwa at katawan. Kaya yung pagliligtas ng Diyos, hindi lang kaluluwa. Yung ginawa ni Jesus na pag-aalala ng kanyang sarili, hindi lang para tubusin yung kaluluwa. Kung nanampalataya tayo sa Panginoon, tinubos ng Diyos ang ating kaluluwa. Pero kasama doon, yung pangakong tutubusin din yung ating katawan. Kaya merong resurrection. Merong muling pagkabuhay ng mga patay. But our body remains now affected by the presence of sin. Abang kahit totoong tayo, Kristiyano na ligtas na tayo, may katiyakan tayo dahil sinabi ng Diyos na ang lahat ng born again, tinatakan ng Diyos at minarkahan ng kanyang proteksyon. Kaya lang habang tayo buhay sa mundo, may struggle tayo sa sin. Di ba? Kahit nga nananaginip tayo, nagkakasala pa rin tayo. Lalo na pagising tayo. Sabi ng iba, pagka bulag siguro, at saka pipi, at saka pikapansan, putol kamay. Walang kasalanan siguro masyado yun kumpara doon sa normal. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang kasalanan po ng tao ay hindi naman dahil may mata siya. Ang kasalanan ng tao hindi dahil na nakakapagsalita siya. Ang kasalanan ng tao dahil ang puso niya at ang isip niya marumi. Kahit po bulag, nag-iisip ng malaswa. Tandaan niyo yan. May mga bulag po, maraming asawa. Bulag. May mga pipi, maraming asawa, maraming babae. Ano nangyari? Makasalanan niya. Kaya po kasama yung katawan na ito sa ililigtas ng Panginoon. Hindi lang yung kaluluwa. Dahil ang tao, nilikha ng Diyos na may kaluluwa at katawan. Our salvation is designed to be complete. At darating po yung pagiging complete ng ating kaligtasan sa huling araw. Kailan yung huling araw? Pagbubalik na si Jesus sa huling pagkakataon. So since that time has not yet come, wala pa, hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoon. Alam lang natin darating siya, pero hindi natin alam kung kailan. Ano yung ating guarantee? Naaabot tayo dun sa araw na yon. O kaya kung hindi man tayo maabot sa araw na yun, mamamatay tayo na Christian pa rin tayo. Anong sagot sa atin ni Pablo? Ang banal na Espiritu. Kita niyo, malayong-malayo sinasabi ng Biblia sa sinasabi ng ibang mga grupo ng pananampalataya. Na kailangan may maramdaman ka, kailangan may makita ka, kailangan may makita kang liwanag sa langit o usok mula sa langit na bumababa sa iyo, o di lang apoy na bumababa sa iyo, para mapantunayan dapuspos ka ng banal na Espiritu. Hindi eh. Dahil sinabi ng Diyos. Dalawang bagay yung katiyakan na aabot tayo dun sa huling araw at kailan makukumpleto yung kaligtasan natin. Una, the guarantee of the Holy Spirit itself. The Holy Spirit is in us as a guarantee that our salvation will be complete. 14a ng ating passage. Ang Espiritu ang katibayan, guarantee,
na makakamit natin ang pangako ng Diyos para sa atin. Yan ang tanong, ano ibig sabihin ng guarantee? Sa Tagalog, katibayan. Itong salita na ito, business term, ginagamit pa rin natin yan ngayon. Pero hindi na natin ginagamit yung salitang katiyakan or guarantee. Ginagamit natin deposit or down payment. O, familiar kayo dyan. Diba? Deposit or down payment. This means na habang may nagbabayad, hindi pa kumpleto yung kanyang binayaran. Hindi pa fully paid. Halimbawa, yung isang tao gusto niya magkaroon ng bagong cellphone, pero wala siyang cash. Anong option niya? Installment. Installment plan. Diba? Every installment plan, para makakuha ka ng bagong cellphone, requires a deposit. Ito pong installment plan ay isang binding contract. Halimbawa, ay cellphone, mananatili yung cellphone na yun doon sa tao hanggang binabayaran niya yung kanyang monthly due hanggang makumpleto yung buong presyo ng cellphone. Kaya naintindihan natin yung ibig sabihin ng installment. At ito po yung ginamit na salita ni Pablo dyan na katiyakan o guarantee. Sino yung nagbigay ng deposit? Para bigyan tayo ng katiyakan na yung kaligtasan natin magaganap, makukumpleto hanggang sa wakas. Ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng deposit. Ang Diyos ang nagbigay ng down payment sa atin para bigyan tayo ng assurance na yung kaligtasan natin totoo at aabot tayo sa second coming ni Jesus Christ. Kahit namatay naman na tayo, aabot pa rin tayo sa second coming. Kasi sa second coming ni Jesus, lahat i-resurrect. May judgment. Ano yung guarantee natin? Sino nagbigay ng deposit? Ang Diyos ang nagbigay ng deposit. Ano sabi niya po sa Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6? Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Ang Diyos po hindi katulad natin na minsan sa kalagitnaan ng installment, humihinto tayo, sinusoli natin cellphone. Bakit? Hindi na natin mabayaran. Diyos di ganun. Ang kanyang pangako, sure, yung kanyang deposit ay sapat para kumbinsihin tayo na ligtas tayo hanggang katapusan ng panahon. The Holy Spirit is in us at yan ang assurance ng Diyos na tatanggapin natin ang complete salvation, both body and soul, sa resurrection na pinangako ng Diyos. So hindi tayo dapat magduda kung Christian tayo o hindi. Kung Christian ka, naniniwala ka sa Ebanghelyo, naniniwala ka na sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, at sinasabi mo ngayon ng Panginoon ang hari ng buhay ko, at siya ang nagligtas sa akin, tinatakan ka ng banal na Espiritu, at binigyan ka ng katiyakan na mananatili kang Kristiyano hanggang sa wakas. Pangalawa, huli, the permanence of the Holy Spirit. The Holy Spirit will remain in us until our salvation is complete. Verse 14 again. Sabi niya, ng Espiritu ang katibayan hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Ibig sabihin, ang tatak ng banal na Espiritu sa araw ng ating conversion, na naging born again tayo, mananatili na nasa atin hanggang sa second coming ni Jesus Christ. Amazing. Amazing salvation. Kaya walang lugar para sa pagdududa ang isang totoong born again. Kaya pala si Apostol Pablo, sinimulan niya at tinapos niya yung sentence na ito sa paanong paraan? Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Wala siyang bukong bibig, kundi purihin ang Diyos dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. Imagine, ang Diyos Ama, meron siyang ginawa sa kaligtasan natin. Ang Diyos Anak, meron siyang ginawa. Ang Banal na Espiritu, meron din siyang ginawa. So, ang kaligtasan natin, ang involved, Trinity. Di ba madalas, pagka pinag-usapan natin
ang kaligtasan, lagi lang natin sinasabi, si Jesus niligtas ako. Pero totoo, technically, pag pinag-usapan natin ng kaligtasan, ang Ama, niligtas ako. Ang Banal na Espiritu, niligtas ako. Ang Anak, niligtas ako. Lahat ng person ng nag-iisang Diyos, ng Triune God, involved sa ating salvation. Kaya huwag kang magdududa na totoo yung kaligtasan mo. Kapagkat ang Diyos, na tatlong persona na iisa, involved para tayo ay maging ligtas. Itong katotohanan na ito, maraming implication, hindi natin mababanggit lahat. Isa lang yung babanggitin ko ngayon. Nung sinabi ni Apostol Pablo, nung tayo tinatakan ng Banal na Espiritu, at ang Banal na Espiritu ay katiyakan or guarantee o deposit ng Diyos sa atin, ibig sabihin proof na kung ano yung sinimulan niyang kaligtasan sa atin na abot na sa wakas at nagiging kompletong kaligtasan, eh binigyan niya tayo ng katiyakan ngayon na tayo ligtas. That's the greatest implication of that. Dapat alam mong ligtas ka at dapat tiyak ka na ligtas ka. Tandaan nyo, ang Diyos hindi kailangan kumbinsihin na tayo Christian. Bakit? Sabi sa 2 Timothy 2:19, alam ng Diyos kung sino yung Kanya. Dahil tinataka niya ng Banal na Espiritu. Sino ang dapat natin kumbinsihin na tayo totoong may kaligtasan? Yung mga tao sa paligid natin. Yung mga tao sa paligid natin, ang dapat natin kumbinsihin na tayo ay pagmamayari ng Diyos. Paano natin gagawin yan? Ang mundo, mautak. Hindi naniniwala ang mundo dahil sinabi mo na Christian ka. Ang mundo, gusto niya may proof. Ang mundo, gusto niya tiyak siya bago siya maniwala sa isang bagay na sinasabi sa kanya. Anong katunayan na kukumbinsi sa mundo na tayo nga ay sa Diyos? Ang buhay natin na nagbabago mula sa better to best. Ulitin ko yan. Ang buhay natin na nagbabago from better to best. Yun ang kukumbinsi sa mga tao sa mundo na to na totoo tayo Kristiyano. Ano sabi sa 2 Corinthians 3:18? At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan. Ibig sabihin, lahat ng mga totoong anak ng Diyos na tinatakan at binigyan ng guarantee ng Banal na Espiritu, magbabago ang kanilang buhay at magiging kamukha sila ni Kristo. At yun ang mapapatunay sa mundo na tayo Christian. Kapag pag tinignan at inobserbahan nila ang buhay natin, isang bagay lang pwede nilang sabihin. Kay Kristo yan. Sa Diyos yan. Hindi natin pwedeng lukuhin ng Diyos. Hindi natin pwedeng lukuhin ng mundo. Yung mga totoong nagbago ang puso. Yung mga totoong tinataka ng Banal na Espiritu. Yung mga totoong binigyan ng katiyakan ng Banal na Espiritu, sila lang yung buhay magbabago. At yung mga buhay na nagbago, hindi pwedeng itanggi ng mundo na talagang galing sa Diyos. Kaya tanongin natin ang sarili natin, paano matitiyang na Kristiyano ako? Dahil una, sinabi ng Diyos. Pangalawa, dahil nakikita ng mundo na ako'y pagmamayari ng Diyos. Kung ikaw, wala kang difference ang buhay mo sa mga tao na sa paligid mo na hindi Christian, matakot ka. Baka mamaya akala mo na Christian ka. If you're more comfortable with people who are not Christians than those people who are Christians, matakot ka. Dahil baka kaya ka mas komportable sa mga hindi mananampalataya dahil ikaw hindi ka rin mananampalataya. Because pag nilagay mo yung sarili mo sa isang grupo ng mga hindi mananampalataya, meron talagang discomfort dapat. Bakit? Iba yung salita nila, iba yung bisyo nila, iba yung kwentuhan nila, iba yung buhay nila. Birds of the same feather
flock together. So kung ikaw'y totoong mananampalataya, magiging komportable ka lang kasama ang mga totoong mananampalataya. Because that is how God designed salvation. This same Holy Spirit, nangungusap siya ngayon at nag-aanyaya sa mga tao. Nag-imbita siya na manampalataya ka kay Kristo. Kung hindi ka pa born again ngayon, makinig kang mabuti. Sinasabi ng salita ng Diyos, lumapit ka kay Kristo, aminin mo na ikaw ay walang kakayang iligtas ang sarili mo, at sumuko ka sa Kanya, na siya lang ang Panginoon at tagapagligtas. At ang pangako niya, pag ginawa mo yan, tatatakan ka ng banal na Espiritu at bibigyan ka ng katiyakan na ikaw ay mananampalataya na aabot hanggang sa huling araw ng Panginoon Jesucristo. Sinimulan ni Apostol Pablo ang sentence na ito sa pamamagitan ng salitang purihin nawa ang Diyos. At tinapos niya rin sa verse 14 sa pamamagitan ng mga salitang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Aming Ama, salamat po dahil pinakita niyo sa amin kagandahan, kalaliman, kadakilaan ng inyong kaligtasan. Ang totoo po, kulang pa nga po yung aming pag-aaral dahil hindi namin lubos na maintindihan ang kalaliman at ang kabigatan ng katotohanan, ang mga katotohanan ito. Pero salamat po sapagkat meron kaming na hukay na mga katotohanan mula sa inyong salita na sapat para kami kumbinsihin na itong tinanggap naming kaligtasan ay dakila sapagkat ito ay pinagtrabahuhan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya ang buong luwalhati ay sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. At ang mga mananampalatayang pinili, tinawag, inampon ng Diyos, na tinubos ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ngayon ay may tatak ng banal na Espiritu at minalkahan at poproteksyonan ng Diyos dahil pagmamayari niya hanggang sa huling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo na siyang magtitipon sa aming lahat para dalhin kami sa bagong langit at sa bagong lupa. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng aming Panginoong Jesucristo sa dakilang kaligtasan. Bagamat hindi man kami karapat-dapat, ay aming tinanggap. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Bilang pagtugon po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sumayon tayong lahat. Awitin natin ang Diyos ang kaligtasan po.